guys! Okay, my top 5 favorite foundation. Alam ko maraming naghihintay nitong video na to. So finally, nakumpleto ko. Ay, so far lang. Alam ko marami pang madadagdag dito sa top. Hindi pala top 5, but top 5, top 7. Alam nyo, ang tagal kong inisip to kasi hindi ko alam kung alin yung i-include ko. Kasi actually marami akong nagustuhan. Binay ko yung pros and cons. So ito yung mga nanalo talaga sa pros. Yung pinaka nagustuhan ko. Although meron syempre hindi naman, wala pa akong nahanap na perfect na foundation na talagang, you know, yung talagang lahat ng hinahanap ko nandun. So sana magkaroon nga. Sana. Pero individual preferences naman yan eh. Mag-start muna tayo sa ano ba yung mga hinahanap ko sa foundation. Unang-una, it has to be long-lasting sa aking oily face. Kailangan, kahit pagpawisan ako, kahit mag-oil up yung face ko, hindi hulas kagad yung tingnan. Hindi hulas kagad yung itsura niya. Although, pwede naman siyang remedyohan, like, meron namang matte primer, meron namang mattifying powders, meron namang blotting papers. So, yun yung mga top 3 essentials if you have oily skin, ha. May mga foundation na hindi siya ganun ka okay sa oily skin, but then, okay siya for me kasi ginagamit ako ng mga products na yun. Okay, so, I have 7. No, actually, I have 8. I was talking, bigla kong naisip na meron pa palang isa pa akong favorite na foundation. Let's make this top 8. Top 8 favorite foundations. Next is kailangan yellow undertone. I have warm undertone. Yung veins ko green, so warm. So hinahanap ko sa foundation is dapat yellow undertone. Or kung ang nakuha ko mang foundation is medyo ma-pink sa akin, ginagawan ko ng solusyon yan. And you know what? Lately, I've been using itong Ben Nye Banana Luxury Powder. Na-counteract niya yung pink na yun eh. So parang after mong i-apply siya, bumabalik yung yellow sa skin. Or ginagawa niyang yellow yung skin. So hindi siya mukhang grayish for me. Dati, gustong-gusto ko yung matte na foundation. Pero ngayon, it doesn't matter kung matte siya as long as matagal siya sa face. It doesn't matter kung dewy siya. Much better nga eh kasi maganda kapag ka-dewy, nagmumukhang younger looking yung aking skin. So, hindi na ako masyadong particular. Dati gustong-gusto ko matte foundation. Ngayon, okay lang sa akin kahit medyo dewy yung finish niya. As long as it looks good, okay yung finish sa skin ko, okay yan. Yung mga less touch-up, yun, ayoko nung laging nagre-retouch. Kaya gusto ko, yung foundation ko, kahit hindi na ako mag-powder, mag-blot lang ako, okay pa rin. I think nasabi ko na yun kanina, yung kailangan long-lasting siya. And price. Dahil nanay ako, importante sa akin yung presyo. Coverage is important also sa akin. Wala akong masyadong blemishes na tatakpan except yung sa aking melasma. It doesn't look good kapag hindi ako nag-contour, hindi ako nag-foundation, hindi siya magandang tingnan. Pero sa akin, importante yung coverage eh. Kasi may mga redness ako sa face. Yun ang hinahanap ko sa foundation is coverage. Kaya mas preferred ko ang foundation kaysa sa BB cream. I'm a foundation girl. Talagang foundation ang gusto ko kasi mas long-lasting siya and mas tumatagal siya sa oily skin. And lastly, kailangan maganda siya sa pictures and sa video since yun ang ginagawa ko everyday. Lagi ako nasa harap ng camera. So, yun lang yung mga hinahanap ko sa foundation. So, moving on with my top 8 foundations. So, number 8, Sansan Matte Finish Liquid Foundation. Dalawa yung aking ginagamit kasi hindi sakto yung isang shade sa akin. Ito, too dark. Ito naman, too light. Ito, number 2. This one is number 3. So, minimix ko to together. It's yellow undertone pag pinagsama. Tumatagal siya sa face. Considering yung presyo niya, murang-mura lang. Kung hindi ako nagkakamali, 130 pesos lang siya. Sa presyong yun, talagang you have a matte foundation. Pero actually, hindi siya totally matte. Medyo dewy yung finish niya. Available siya sa HBC, sa Sansan counters. Maganda yung coverage niya. Yun nga lang, kung matibay ang ilong mo, yes, pwede sa'yo to. Matapang yung amoy niya. Kung medyo pihikan ka sa mga maamoy na foundation, baka hindi mo magustuhan to. Pero
Kung matibay naman ilong mo, pwedeng-pwede. Para sa presyo niya, panalong-panalo. Matagal siya sa face. Although after siguro mga 4 or 5 hours, doon na lumalabas yung oil sa face ko. If you wanna check out yung review ko nitong Sansan Matte Finish Liquid Foundation, ilalagay ko yung link sa description box. So, mostly lahat naman itong babanggitin ko ngayon na foundation, mga nagawan ko na ng review yan. So, that's that for number 8. Okay, next one is the foundation na okay sa akin for everyday use is yung Essence All About Matte Oil-Free Makeup. And this one is matte beige. Coverage niya is natural. Kung gusto niyo ng foundation na hindi halatang naka-foundation kayo, yung parang natural finish lang, sheer lang yung coverage, this is it. It sets to a matte finish. Matagal siya sa aking face, hindi naguhulas kagad. Para sa akin, medyo pinkish itong shade na to, yung matte beige or number 10. But it's really good for everyday use. It's a foundation na hindi halatang foundation day. That's the reason why I like it, and it's mura lang. Nag-sale sila nung last time, 150 pesos lang yata to. Itong particular foundation na to, mabilis maubos sa Essence. So, that's doon pa lang eh. Pag mabilis maubos yung product, alam mong okay siya, maganda siya. Okay, next one is isa pang very, very, very good sa oily skin is itong Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. Ito yung unang-unang foundation na nasubukan ko, kaya ako na in love. Kaya ako na in love sa matte foundation. The only thing is, konti lang yung shades na available, pero yung coverage na, it's really good. Ito siya, ayan. Magaan sa face, it's very lightweight. Overall, kapag ginagamit ko siya, ang blooming ng face ko. Yun nga lang, medyo maputi siya sa aking face. Ang shade nito is beige 2. Sana magkaroon pa sila ng ibang shades kasi sobrang promising nitong foundation na to. And I really love it. Dito ako nagsimula talaga ng matte foundation. And yung smell niya, it's really good. Mabango siya. Yung blendability, it's amazing. Kahit anong klaseng brush, pwede mo siyang gamitin. Pwedeng fingers lang, pwede rin. Tumatagal siya all day on my face. Medyo pricey, yes. Pero yung konting amount ng product, kukuha mo na yung coverage na gusto mo. Number 5 is Maybelline Dream Satin Skin foundation. It definitely has yellow undertone. Sa lahat ng foundation na meron ako, ito yung pinaka talagang yellow ang undertones. Ito siya, yan. Yung finish niya is satin, pero ang ganda ng coverage niya. It blends really well sa skin, and on my skin tone, saktong-sakto. Ang ganda ng finish niya. Kung magpapapicture ako, and papipiliin ako sa stash ko ng foundation ko na yung gagamitin ko, ito yung gagamitin ko kasi definitely, it really looks good sa photos, sa video, it looks good. Only thing is, hindi siya oily skin friendly. Expect mo na by 2 hours, 3 hours talagang mag-oil up na yung face mo. But, I suggest, yun nga, primer and mattifying powder and blot. After mo mag-blot, you don't have to apply powder. Ganda niya talaga. Pinakamagandang finish na foundation na na-try ko. Pinakamagandang finish ng foundation na nasubukan ko. Maybelline Dream Satin Skin. Ang shade ko is B2. Number 4 is itong L'Oreal Magic Nude Liquid Powder. First is application. Hindi mo kailangan dito ng blending skills kasi napakadali lang niyang i-apply. With just your fingertips, tapos i-apply mo lang sa face. Or actually, kahit nagmamadali ka, ganyan mo. Tapos, I highly suggest this kung nagmamadali sa umaga, ganyan. And it sets fast. Liquid to powder siya eh. So, after niya mag-set, it's powder finish. No need for powder. Matagal siya before mag-oil up sa face. Matagal talaga. I think 6 hours before mag-oil up sa face ko. Ang shade ko dito is Sand Beige or 322. Ang hindi ko nagustuhan dito is yung packaging niya and the fact na kailangan kong gamitin yung fingertips ko kasi gusto ko gumagamit lang ng brush. Lalo na ngayon may baby ako, ayokong nadudumihan yung fingers ko, yung kamay ko in general. Kasi nga, kapag umiyak yung baby ko, kailangan bitbiting ko kagad. Minsan nalalagyan ko ng stain yung kanyang damit, lalo na kung aalis kami, diba? Ang finish nito is yellow undertone, yung sand beige. Yung coverage niya is light to medium. Meron din siyang sunscreen, SPF 18. So, another foundation na okay for everyday use. Number 3 is itong Revlon Color Stay. This one is yung oily to combination skin. Shade ko dito is fresh beige. Siguro nagtataka kayo kung bakit number 3 lang siya. Wait lang, malalaman nyo kung ano yung number 2 at anong number 1 ko.
itong Revlon Color Stay. It's really good. Pang matagalan talaga to. Pang matagal na siya sa face, mas lalong mong may enjoy itong foundation na to. Mas lalong gumaganda yung finish niya. Itong liquid foundation in particular, I use pag nagmamadali ako kasi mas madali itong i-blend compared dun sa whip. Mamaya, I will move on sa, ayan, nasabi ko na to. Mas madali itong i-blend compared dun sa whip foundation. Maganda yung coverage niya. And if you want something na talaga magtatagal the whole day, if you know na pagpapawisan kayo pero gusto mo maganda pa rin yung coverage sa skin ng foundation. It looks good on photos din. Looks good on flash. If you have oily skin and if you want a foundation talagang magtatagal the whole day, kahit na nasa field ka, nasa labas ka, Revlon Color Stay. Number 2. Siguro magtataka kayo kung bakit number 2 to. Yes, napalitan na yung aking ultimate favorite na Revlon Color Stay Whip. Ang shade ko dito is nude. Medyo light to sa akin on application. Pero nagtotone down siya after a few hours. Lalo na pag pinagpawisan. Ay, nako, girl. Lalo siyang gumaganda. Medyo naghulas na siya ng konti. Mas maganda siya actually. Compared dun sa liquid, medyo mahirap tong i-blend. Kasi kailangan mo ng dito, talagang kailangan mo ng magandang brush and blending skills. Dahil whipped cream siya, medyo mabigat siya sa face. So, if you wanna thin it out, just use a damp sponge. Actually, mas okay siyang i-blend kapag ganon. Mas madali siyang i-blend. Mas magaan siya sa face. Pero kung pagpapawisan ako, mainit yung panahon, mas gusto ko to. Yun nga lang, mahirap kasing makahanap ng ganito. Online lang siya available. Yun lang yung downside doon. But, I highly recommend this. Isa rin sa mga talagang pang matagalan, pang buong araw na foundation. Okay, yung last one, yung aking top 1 foundation is itong L'Oreal Infallible Pro Matte. Lately ko lang to na-discover and you know what? Mula nung na-discover ko siya, itong first impression, hindi ko siya masyadong nagustuhan. To be honest, kasi mali yung application ko. Much better if you use this with a damp sponge and kung gusto mo nang medyo i-blend out pa siya, gamitan mo ng brush. So, ganun yung ginagawa ko. Actually, hindi ko na kailangan ng primer pag ito yung ginagamit ko. It's really, really, really good for oily skin. I highly suggest this sa mga merong oily skin dyan. May problema sa paghahanap ng foundation na talagang swak sa kanilang skin. Ito nga lang, shade na nakuha ko is medyo pink siya sa akin. Pero okay lang kasi I can use, yun nga, again, yung Ben Nye. Nakalagay dito is 24 hours. So, parang yung Revlon din, Demi matte finish siya, pero actually sa akin medyo matte yung kanyang finish. I love the finish, lalo na nung sponge yung ginamit ko. Matagal before mag-oil up yung aking skin. Naalala ko, ginamit ko to, nasa labas ako buong araw. Sobrang init. Tapos, nag-aalaga pa ako ng baby. Alam niyo naman, pag may hawak ng baby, talagang mainit sa katawan eh. I can't explain the love I have for this foundation. Yung dating favorite ko talaga na foundation na palitan niya na. For events, I would recommend this, lalo na sa pictorial, kung sa labas yung setting ng inyong pictorial. Tagal niya talaga bago mag-oil up sa akin. And after ilang oras, nung nag-picture ako, parang wow, totoo. 12 hours na rin lumipas, ganito pa rin yung itsura ko. Ano yung itsura niya nung in-apply ko, ganun pa rin siya. Medyo may kamahalan, pero yung quality niya hands down, talagang hands down nga ba't mo tinaas yung kamay mo? If you have oily skin, kailangan itry mo to. And let me know in the comment section below. So that's that for my top 8 tumatalsikan laway ko. So if you have suggestions kung ano yung top nyo na favorite foundation nyo, comment down below kasi baka hindi ko pa siya nasubukan, or if you want me to try it out, or kung meron kayong mga techniques dyan kung paano tatagal ang foundation, so comment na kayo sa baba. Don't forget to thumbs up this video if naging helpful sa inyo. Maraming thank you sa panonood, and see you again on my next video.